Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Jasmine, 49 anyos. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar na tinitirhan ko. Alang-alang na rin sa aming pagkakakilanlan. Gusto ko lamang ibahagi ang aking nakaraan dahil sa tingin ko ay kapupulutan ito ng aral. Mag-isa akong pinalaki ng aking nanay. Sabi niya sa akin, umibig daw siya sa isang dayo nung nakatira pa siya sa probinsya. Pinangakuan siya ng kung ano-ano hanggang sa ako na nga ang naging bunga ng kanilang ugnayan. Pero sa kasamaang palad, tinakasan siya ng magaling kong ama. Kaya namang ginawa ni nanay ang lahat para mabigyan ako ng maayos na buhay. Isang mananahe ang nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang makinang panahi na ginagamit niya. Gawain ko pa nga noon na kapag nagpapahinga si nanay, naglalaro ako sa tabi ng makina na para bang nagmamaneho ako ng sasakyan. Dahil sa pabilog na metal na siyang nagpapatakbo ng karayom at sinulid. Noong tumuntong ako ng high school, naibigan ko na mag-aral din ng pananahi. At kapag dumarating ang araw ng pista at maraming nagpapatahi kay nanay para sa mga costume, ako ang nagsisilbing katuwang niya. Kaya lang Tony, dekada 90 noon, at medyo konserbatibo pa mga tao sa lugar namin. Hindi lamang kilala ang nanay ko sa pagiging modista. Meron din siyang hindi kaaya-ayang reputasyon gawa ng pagiging disgrasyada kuno. Kaya naman may mga taong masasama ang ugali na walang ibang ginawa kundi ang kutyain kami ng aking ina. Nay, magpalamig ka muna, Nay. Itong tinapay, binili ko sa bagong panaderya sa kabilang kanto, tsaka itong juice. Sinunod ko yung gusto niyong timpla. Salamat, anak. Kailangan din natin magpahinga, Nay. Kaninang umaga ka pa nagtatahi dyan. Kailangan din kasing matapos ito eh. Minamadali tayo kasi gagamitin na to para sa costume sa sayaw sa kabilang baryo. Tama yung tamis ng juice. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Alam na alam ko yung gusto niyong timpla. Salamat sa tulong mo, anak, ha? Gumagaling ka na sa pananahi pero kailangan mo pa rin mag-aral. Gusto ko makatapos ka. Opo, Nay. Ay, teka si Aling Duday, oh. Papunta ata siya sa atin, Nay. Baka may ipapagawa na naman. Nako, hindi ko maaasikaso kung ano man ang ipapatahi niya. Sabihin niyo na lang, Nay, na marami kayong tanggap na tinatahi. Sandali nga po. Bakit parang iba yung itsura ng mukha niya? Mukhang tigre. Aling Duday, napadaan po kayo. Ano ba naman itong gawa mo? Oh, modista ka ba talaga? Palpak! Hindi ganito ang sinabi kong gawin nyo. Ang linaw-linaw ng pagkakasabi ko nung nakaraan. Hindi mo naman nasunod. Napakabobo mo naman. Ay, sandali lang ho, Aling Duday. Huwag niyo naman hong sigawan ng nanay ko. Jasmine, ako na ang kakausap. Ipagpatuloy mo lang yung pananahi at kukunin na yan mamayang gabi. Opo, Nay. Aling Duday, pasensya na po. Pero sa pagkakaalam ko, tama naman ang ginawa ko. At ako pa ngayon ang mali. Ah, tignan mo to. Bakit maiksi itong manggas?
Tinanong kita nung nagsukat tayo. Sabi mo tama lang para mas makita yung disenyo sa braso mo. Ang sabihin mo, mali-mali ka talaga. Hindi ko sinabi yan, no? Gawa-gawa ka ng ibang detalye dyan para pagtakpan ng mali mo. Alam mo ba na mamahalin tong tela na to? Imported yan! Hindi ka makakahanap ng ganyan sa Pinas! Mawalang galang na po ha. Kilala ko ang nanay ko. Hindi siya sinungaling at saka maayos ang pagkakatahi ng damit nyo. Sadyang malaki lang yung braso nyo. Abi, hoy, wag mo ako kinakausap ng ganyan, ha? Pagsabihan mo nga yung anak mong putok sa buho! Teka nga, Aling Duday. Huwag mo namang idamay ang anak ko sa galit mo. Ay, nasasaktan pa rin ba kayo? Totoo namang anak mo lang yan sa kung sino. Nabuntis ka lang naman ng lalaking hindi ka pinanindigan, di ba? Wala na ho kayong pakialam sa personal kong buhay. Ang mabuti pa. Sige na, umalis ka na. Huwag mo na lang akong bayaran sa pagtahi ng damit mo. Naku, hindi talaga kita babayaran. Pero, dapat niyong bayaran tong tela na to. Nasira niyo na eh. Hindi ko na kukunin yan. Ano? Paano ko masusuot yan, Aber? Ibang klase ka rin, ha? Ang galing mo mambaligtad ng sitwasyon. Sige, babayaran ko yan. Pero tandaan mo, hindi ikaliliit ng braso mo yung pagiging manggagancho mo. Pangit na nga, sama pa ng ugali. Aba! Hay! Iniinsulto mo ba ako? Nasa sayo na yan kung naiinsulto ka. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Teka nga, nasa na ba yung wallet ko? Oh, ayan! Kunin mo na lahat ng pera ko. Siguro naman sobra-sobra na yan para dyan sa telang pinagmamalaki mo. Sige na, umalis ka na! Ay, nabili ko na ba lahat ng pinapabili ni nanay? Uwi na kaya tayo? Sigurado ka ah. Baka mamaya pagalitan tayo niyan. Nakalista lahat dito kaya alam kong wala akong nakalimutan. Aro, nandyan pala yung anak ng malanding mananahe. Ay, nako! Ha? Bakit? Ihanda mo yung sarili mo ha. Bakit nga? May papalapit na demonyita. Ay, Diyos me, kung minamalas ka nga naman talaga. Bingi-bingihan, talaga nga naman. Manang-mana sa nanay niyang haliparot. Aling Duday, magdahan-dahan naman kayo sa pananalita nyo. Naghahanap buhay ng matinuwang nanay ko. Tsaka binayaran na naman niya kayo doon sa tela nyo ah. Ano pa bang pinuputok ng butsi mo? Ay, kita mo na. Napakabata pa pero nuknuka ng bastos. At ikaw naman, matanda ka na nga pero mahilig pa kayong pumatol sa mas bata sa inyo. Wala ka talagang galang. May pinagmanahan talaga. Ang paggalang po, depende po sa kung anong pinapakita nyo. Nananahimik po ako rito oh. Nandito ako sa palengke para bumili ng uulamin namin at hindi ang makipag-usap sa isang matandang walang magawa sa buhay kundi ang manghamak at mambuisit ng iba. Papansin? Tintik na bata ka. Ang tabil ng bunganga mo ah. Aling Duday, 18 years old na po ako, hindi na ako bata. Tsaka, sino bang nauna? Sana inasikaso nyo na lang yung pagtapyas nyo dyan sa braso nyo para kapag magpapatahi na kayo ng damit, hindi na mamalasan yung mananahing gagawa sa damit nyo. Impacta ka. Aling Duday, tigilan nyo na nga si Yasmin. Nakakahiya oh. Dami-daming tao tapos umiiksena pa kayo. Nananahimik kami dito tapos bigla kayong mga away. Ewan ko sa inyo mga kabataan. Ewan ko rin sa'yo matanda ka. Anong sinabi mo? Wala. Yasmin, di ka na. Umalis na tayo dito. Hatid na kita sa inyo. Hoy! Hoy! Bumalik kayo! Hoy! Pabayaan mo na yun. Huwag mo nang pansinin. Ibang klase talaga. Hanggang dito ba naman? Nabayaran na naman siya eh. Pero, salamat Emong ha. Wala yun. Siyempre, kapag may nangaaway sa'yo, nandito lang ako para protektahan ka. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin eh. Totoo, Hasmin. Kaya kahit ilang Aling Duday pa yung nandyan, kaya ko silang harapin para sa'yo. Salamat talaga Emong. Tony, buti na lang talaga at lagi kong kasakasama noon ang kaibigan kong si Emong. Ang totoo niyan, panay ang buntot niya sa akin dahil nililigawan niya ako. Mas matanda si Emong sa akin ng 3 taon at malayo rin ang estado ng kanyang pamumuhay.
Payak lang ang sa amin ni nanay. Samantalang kilala ang pamilya nila bilang mga negosyante. Hindi sila magarbo manamit pero alam ng lahat na mapera ang kanilang pamilya. Meron silang mga tindahan sa iba't ibang parte ng bayan. At meron ding mga lupain ng ama ni Emong. Tiwalang-tiwala naman si nanay kay Emong kasi mabait ito sa amin, galante at talagang matyaga sa panunuyo sa akin. Pero syempre hindi naman nagkulang si nanay sa paalala sa akin. Dapat makapagtapos ako ng pag-aaral. Huwag maging mapusok at huwag unahin ang pakikipagrelasyon. Huwag ding gagawa ng mga bagay na ikasisira ng aking kinabukasan. Sa madaling salita, ayaw ni nanay na matulad ako sa kanya, na naniwala at nagtiwala sa maling tao. Kaya naging maingat talaga ako, Tony. Kahit araw-araw akong sinusuyo ni Emong, naging mariin akong paghintayin siya. Ang hindi ko lang inasahan ay habang mas nagiging malapit kami ni Emong, naging lapitin na rin ako ng tsismis. Naging laman ako ng mga usapan ng mga tsismoso-tsismosa sa amin. Anila, nilalandi ko raw si Emong dahil sa pera. Nakesyo tulad daw ako ng nanay ko na nangaakit ng lalaki para may mapakinabangan. Sa lugar pa naman namin, Tony, walang pakundangan kung manghusga ang mga tao. Nakakainis kahit saan pala talaga kalat na yung chismis. Kailangan ko magmadaling umuwi para kausapin si nanay na hindi totoo yun. Kaya pala iba yung pakiramdam ko kanina sa mga tao sa palengke habang binili ko tong mga karayom sa makina namin. Asmin! Asmin! Sandali! Ay, yan na naman siya. Asmin! Ano ba? Kausapin mo naman ako! Emong, pwede ba lubayan mo na muna ako? Teka, bakit naman? Sandali! Paparada ko muna to. Mag-usap naman tayo. Asmin, hintayin mo lang ako. Sandali, mag-usap tayo. Asmin, ano ba? Emong, ano ba? Baka makita pa ng mga tao na kasama mo ko. Isipin pa nila tama yung kumakalat na chismis tungkol sa ating dalawa. Alam mo ba, galing ako sa palengke. Kalat na yung kwento na malandi daw ako kasi malamang katulad daw ako ni nanay na baka buntis na dahil parati tayo magkasama. Asmin naman, huwag mo nang pansinin yun. Madali mo lang masasabi yan kasi ikaw yung lalaki. Mahirap kaya dito sa atin, napakakitid ng mga utak ng tao. Iba na yung mga sasabihin nila na baka bayarang babae ako. Ay, huwag kang makinig sa kanila. Ang sabihin mo, inggit lang sila kasi maganda ka. Siguro walang gustong manligaw sa chismosang nagpapakalat ng kung ano-ano tungkol sa'yo. Mas mabuti ng umiwas. Grabe naman. Tayo patuloy ang kailangan lumayo sa isa't isa, ganun? Bakit din na lang natin totohanin? Ano? Nahihibang ka na ba? Alam mo naman na gusto ka na rin ng mga magulang ko. Tsaka hihinto ang mga matatabil na dila ng mga tao kung magiging tayo na talaga. Emong naman, tumigil ka na nga. Seryoso ko. Totohanin na natin para matigil na din ang mga bunganga ng mga mahaderang chismosa na yan dito. Kapag nakikita nila tayo, tikom na ang bibig niyan kasi totoong tayo na. Ikaw talaga kung ano-anong naiisip mo eh. Gusto ko lang nang walang mananakit sa'yo. Kasi kahit chismis lang yan, alam kong naaapektuhan ka pa rin. Gusto ko wala silang masabi sa'yo kasi kita ko kung gaano ka kasipag. Gaano mo kamahal ang nanay mo, kaya gusto kong mahalin ka. Gusto kong alagaan din kita. Kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Ikaw lang ang babaeng nakilala ko na ganyan. Tsaka, maganda ka, Hasmin. Sobrang ganda. Ewan ko sa'yo, Emo. Mas maganda nang umiwas na lang talaga. Ibig sabihin, hindi ako kaibig-ibig. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Hindi sa nagbibilang ako pero pinapakita ko naman sa'yo kung gaano kita kagusto. Ang masama lang kasi iba na ang tingin ng ibang tao eh. Pero para sa akin, pinapakita ko lang ang dapat para sa taong mahal ko. Asmin, hindi ba ako kaibig-ibig para sa'yo? Ano ka ba? Hindi sa ganon. Hindi naman kasi biro ang isang relasyon, Emong. Alam ko, pero
Seryoso ko. Totohanin na natin kasi gusto kita, Hasmin. Mamahalin kita. Hindi kailanman magbabago ang tingin ko sa'yo. Saka, pareho nating aalagaan ng nanay mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Mahal kita kaya mahal ko rin ang nanay mo. Saka, sigurado ka bang hindi mo ako sasaktan? Sigurado ako dyan. Sige na, sagutin mo na ako. Sige, Emong. Pumapayag na ako. Talaga ba? Tama ba ang narinig ko? Oo, Emong. Ang sayo. Sa wakas, nobya na kita. Nakuha ko na rin ang matamis mong oo. Teka, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ko hinalikan? Mamaya may makakita sa atin eh. Ano ka ba? Nobya na kita. Huwag mo silang alalahanin. Pero hindi pa rin tama na dito mo pa ako hinalikan sa kalsada. Pasensya na. Nabigla kita. Sobrang saya ko lang kasi. Salamat, Hasmin. Halika na. Sumakay ka sa motor ko. Ihatid kita sa inyo. Hindi. Maglalakad na lang ako. Hindi ba tayo na? Ihatid na kita sa bahay nyo. Halika na. Halika na. Sige. Hasmin. Hoy, Hasmin. Ay, Nay. Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot. Ay, pasensya na po. Teka nga. Bakit ba ang tahimik mo? Kanina pa kita napapansin na parang ang lalim ng iniisip, anak. May problema ka ba? Yung chismis na naman ba? Huwag mo nang isipin yon. Hindi ako naniniwala doon. Alam ko naman na magkaibigan lang kayo ni Emong. Nay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano ba yun, anak? Nay, sinagot ko na po si Emong. Ano? Ibig sabihin, Opo, kanina ko lang po siya sinagot. Sabi niya kasi, totohanin na namin yung chismis para matikom na yung mga bibig nila. gusto mo ba talaga si Emong na maging nobyo mo? Baka naman napilitan ka lang. Hindi sa nanghihimasok ako, Hasmin. Alam ko naman na alam mo ang ginagawa mo kasi nasa tamang gulang ka na. Hindi ko nga po alam na eh. Mabait naman si Emong, kaya magiging mabuti naman siguro siya sa relasyon namin. Kapag kailangan ko siya, dumarating siya. May mga oras na tulad nung pinahiya ko ni Aling Duday, pinagtanggol ako ni Emong. Sa bagay. Kaya magaan ang loob ko sa kanya kasi nakikita kong mahal ka niya. Basta alam mo kung hanggang saan lang dapat ang pagiging magnobyo, ha, Hasmin? Oo naman po, Nay. Kahit na may pera ang pamilya niyang sina Emong dahil sa negosyo nila, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Alam mo na, ayaw ko na matroma ka sa pag-ibig. Kasi sa totoo lang, masaya at masarap naman ang umibig. Sadyang may mga tao lang na manluloko. Nay, mukhang hindi naman manloloko si Emong. Dapat lang na hindi kanya lokohin, kundi ako ang makakalaban niya. Saka, ipapaalala ko sa iyo, anak. Huwag na huwag mong isusuko ang bataan. Huwag mo akong tutularan. Si Nanay talaga, oh. Alam ko naman po yan. Hindi ko naman po gagawin yun eh. May pangarap pa ako makapagtapos, kaya wala ho sa isip ko yan, Nay, ha? Ayan, tama yan, anak. Gusto ko marating mo ang mga pangarap mo, anak, para maging maganda ang kinabukasan mo. Yung hindi ka kakawawain ng ibang tao. Opo, Nay. Tutuparin ko po lahat yan. Tony, sa totoo lang, nadala lang ako ng aking damdamin. Kaya pumayag ako na maging girlfriend ni Emong. Ang sama-sama kasi ng loob ko sa mga naririnig ko sa aking paligid. Kaya para mas inisin pa ang mga chismoso-chismosa, pumayag na ako na maging nobyo si Emong. Pero ang totoo nito ay wala naman akong malalim na nararamdaman para sa kanya.
Magaan naman ang loob ko kay Emong. Alam ko namang hindi siya mahirap mahalin. Wala siyang ibang pinakita sa akin kundi kabaitan. Palagi niya akong ipinagtatanggol at pinoprotektahan. Siya ang nagpakita sa akin na meron palang lalaki na handang gawin ng lahat para sa taong nagugustuhan nila. Kasi kahit nakailang taboy na ako kay Emong noon, pilit pa rin niyang pinagsisiksika ng kanyang sarili sa buhay ko. Kaya naman umasa ako na unti-unti ay matututunan ko rin siyang mahalin gaya ng pagmamahal niya sa akin. Dahil noong mga panahon na yon, alam kong si Emong na ang maaari kong makatuluyan balang araw. Tony, sa mga sumunod na linggo ay naging masaya naman kami ni Emong. Mas lalo siyang naging porsigido na mapasaya ako. Walang araw na hindi niya ako pinupuntahan. Kapag may lakad ako o kami ni nanay, ay palagi niya kaming inihahatid. At sa tuwing may pagkakataon siya ay dinadalhan niya kami ng kung ano-anong regalo. Pero hindi basta mga material na bagay. Binibigyan kami ni Emong ng mga bagay na kakailanganin namin sa pang-araw-araw. Gaya ng mga sako ng bigas, mga ilang kilo ng kung ano-anong mga prutas, pati nga mga karne ay nagdadala rin siya. Gusto raw kasi ni Emong na pagaanin ang buhay namin ni nanay. Kung pwede nga lang daw na abutan niya ako ng pera ay gagawin niya. Pero alam daw niya na tatanggihan ko lamang ito. Pero ang isa sa pinaka nagustuhan ko kay Emong ay ang paggalang niya kay nanay. Kahit magkarelasyon na kami, lagi pa rin niya akong pinagpapaalam sa tuwing susunduin niya ako para mamasyal. At minsan naman, gusto rin niyang isama si nanay sa mga lakad namin. Para naman daw hindi lang puro paghahanap buhay ang inaatupag ni nanay. Kaya namang kalaunan ay kuhang-kuha na ni Emong ang boto ng aking ina. Basta't lagi ko lamang daw iisipin na huwag gagawa ng bagay na ikasisira ng aming mga buhay. Emong, Hasmin, Oh, papasukin mo si Emong. halika, pasok ka. magandang umaga po, tita. Ang aga mo atang bumisita sa anak ko. Ang totoo po niyan, may ipapaalam po sana ako eh. Oh, ano naman yun? Pwede ko po bang isama si Hasmin para mamasyal? Pero parang marami yata kayong trabaho ngayon eh. Anak ko, hindi naman kami nagmamadali dito sa mga tinatahi namin. Saan nyo babalak pumasyal? Sa may dalampasigan lang po. Ang bait mo talaga. Saka kung ibang lalaki siguro, hindi na magpapaalam sa nanay. Sige, pumapayag ako. Basta mag-ingat kayo. Opo, salamat po tita. Teka, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo dun sa binigay mong isang sakong bigas. Salamat doon, Emong, ha? Wala nga naman po tita. Buti may puno rito. Hindi mainit dahil sa lilim. Ikaw talaga, dito mo pala ako dadalhin. Kaya nga sorpresa eh. Ang importante, pumayag naman ng nanay mo na sumama ka sa akin. Ewan ko nga eh. Paano mo napaamo si nanay? Siyempre naman. Mabait kaya ako, di ba? Kanina ka pa pangiti-ngiti dyan ah. Ang sabihin mo, napupugian ka lang talaga sa akin. Hala, ayan na naman siya. Pero pogi ka naman kaya kita sinagot. Ikaw naman, kaya kita niligawan kasi para ka lang sa isang poging kagaya ko. Sigurado ako pag may mga anak na tayo, pogi at magaganda yun. Gusto ko bumukod tayo ng bahay ha. Nakapagtapos ka na nun sa pag-aaral. Saka ng guro. Ako sana nga no.
Ang ganda siguro ng ganon. Sigurado ako doon. Magtiwala ka. Hasmin. Hmm? Pwede ko bang hawakan yung kamay mo? Sige. Oh, Alam mo, kahit nagtatahi ka, malambot pa rin ang mga kamay mo, no? Mahal, pwede ba kitang mahalikan sa labi? ano? Sige na. Tayo lang naman ang tao dito, saka magkasintahan naman tayo. Ano? Sige. Emong, wag! Bakit? Gusto ko ang mga labi mo. Ano ka ba? Mahal, Hindi na ako komportable sa mga ginagawa mo. pasensya na. Nabigla lang ako. Pasensya ka na, mahal. Oo, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Hindi nakakatuwa yung ginawa mo sa akin. Hasmin! Pasensya ka na! Hasmin! Pasmin, kanina ka pa parang tulala ah. Magpahinga ka na lang kaya muna. Ako na lang tatapos nitong mga tinatahi natin. Hindi po, Nay. Tutulungan ko na po kayo. Marami pa tong tahiin natin, no? Salamat anak. Pero nag-aalala ako sa'yo eh. Baka naman dahil napagod kayo sa pagpasyal ninyo ni Emong kanina kaya ka ganyan. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, Nay. Oh, sino kaya yan? Gabi na. Pagbuksan mo nga. Sige ho. Hasmin, pwede ba kitang makausap? Pwede ba umalis ka na? Sino ba yan anak? Bakit hindi mo papasukin? Tita, ako po to. Kakausapin ko lang po sana yung anak nyo. Sige. Mag-usap tayo sa labas. Mahal, patawarin mo na ako. Umuwi ka na sa inyo gabing-gabi na. Paano ko uuwi kung alam kong hindi mo pa ako napapatawad? Pasensya na talaga, mahal. Nabigla lang din ako. Nanabik, ganun. Pinagsisisihan ko na yung nagawa ko. Mahal lang talaga kita eh. Totoong mahal kita. Nadala lang ako. Kaya pakiusap, patawarin mo na ako. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo dapat ginawa yun sa akin. Pinagkatiwalaan ka ni nanay. Pinagkatiwalaan kita. Pasensya na talaga, nadala lang talaga ako. Wala akong balak na saktan ka. Pasensya ka na at hindi ako nakapagpigil kanina. Nagulat kasi ako eh. Natakot ako sa ginawa mo, Emong. Patawarin mo ako, Hasmin. Di na mauulit. Hindi na talaga dapat. Alam mo naman na hindi ko pa kayang gawin ang bagay na yun, di ba? Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Wala pa sa utak ko ang pag-aasawa, Emong. Itong relasyon natin, gusto ko maging pundasyon to para sa kinabukasan natin. Ayoko maging dahilan to para masira ang pangarap ko. Dapat alam mo yan. Oo, aaminin ko, naging mapusok ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, pagtiwala ka sa akin, Hasmin. Sige, Emong. Ibibigay ko sa'yo yan. Pero oras na ulitin mo ulit yon, hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pangako, hindi ko na uulitin. Sinisiguro ko sa'yo. Tony, wala namang taong perpekto. Kahit si Emong ay meron ding kapintasan. At para sa akin, yun ang pagiging mapusok niya. Mahawak na tao si Emong. Lagi siyang nakaakbay sa akin sa tuwing naglalakad kami. Kapag nakaupo naman kami, hindi pwedeng hindi siya nakahawak sa aking kamay o bewang. Hilig din niya na haplusin ang aking mukha at buhok. Hinahalik-halikan din niya ang aking mga kamay at braso. Ang hindi ko lang gusto ay sa tuwing hinahalikan niya ako sa labi. Ayos lang sa akin ang simpleng halik. Pero madalas,
ay hindi nakakapagpigil si Emong at tila nais niya na higit pa ron ang aming gawin. Lagi ko namang pinapaalala sa kanya na hindi namin gagawin ang bagay na yon hanggat hindi pa kami kasal. Ayos lang ang simpleng lambingan, pero hindi ito pwedeng mauwi sa kapusukan. Kaya sa tuwing nagkakamali si Emong, pilit ko itong iniintindi. Iniisip ko na lang na lalaki kasi si Emong, may mga pangangailangan na minsan ay hindi mapigilan. Oh, Iha, kumain ka pa. Pinaluto ko talaga yan dahil darating ka. Salamat po, Tito. O tingnan mo na, botong-boto talaga si tatay sa'yo, para sa akin. Hindi lang naman ako ang may boto, pati ang nanay mo. Sayang, wala siya rito. May inasikaso lang sa Maynila. Nga pala, kumusta pala kayo ng nanay mo, Asmin? Marami ba siyang tinanggap na tahi ngayon? Hindi naman po. Katatapos lang din ng mga pananahi namin para dun sa mga kasali sa sayaw sa pista. Ay, mabuti naman. Masipag talaga ang nanay mo, no? At hindi nakakapagtaka na masipag ka rin. Alam mo, may dadaluhan ako seminar eh. Gusto kong magpatahi ng isusuot ko sa nanay mo. Baka pwede niyang maisingit. Sige ho, Tito. Pwede naman po. Gusto ko ngang irekomenda siya sa iba kong mga kaibigan. Para dagdag kita din kung sakali. Naku, salamat po Pero kapag magiging may bahay na kita, Hasmin, gusto ko na wag na ding magtrabaho pa ang nanay mo. Ang hirap din ng trabaho ng isang mananahe, Ikaw na bata ka. Nagpapakitang gilas ka lang yata sa nobya mo eh. Hindi sa ganun, tay. Pwede naman na suportahan ni Hasmin ang nanay niya kapag darating na ang araw na yun. Basta, mag-aral kayo, ha? Opo. Yan naman po talaga yung ginagawa ko, Tito Gusto ko makapagtapos. Mabuti yan. Tsaka, hindi po dapat minamadali ang lahat. Tama ka. Alam mo, ang bait talaga ng tatay mo, no? Tsaka ang sipag din. Kahit na nagmamadali siya dahil may meeting siya, kinausap niya pa rin ako kanina. Ganun talaga yun. Saka sa kanya ako nagmana eh. Mukha naman. Sige na, hatid mo na ako. Kailangan ko pa rin tulungan ng nanay ko Pero salamat sa pag-imbita mo sa akin at ginawan mo pa talaga ako ng isang salo-salo. Tapos naman na yung birthday ko. Sandali, may ipapakita pala ako sa'yo. Samahan mo muna ako. Sandali, ano muna ipapakita mo? Nasa kwarto ko. Ano? Bakit nasa kwarto? Lika, sama ka sa akin. Pasok ka. Sandali. Dito? Dito talaga? Ipapakita ko lang yung mga larawan ko nung bata ako. Diba nga sabi ko sa'yo kanina, cute talaga ako simula nun. Upo ka muna dyan sa kama. Teka, kukunin ko lang sa cabinet ha. Ito, album. Yan, tingnan mo. Nandyan yung mga larawan ko. Ikaw to? Oo, Ilang taon ka na dito? di ko matandaan pero grade 1 ako niyan. Ganito pala yung itsura mo nun. Hindi mo inakala na magiging ganito pala ako paglaki ko, no? Mukhang wala namang pinagbago Huh? Hindi, biro lang. Ito, saan to? Mukhang nasa ibang bansa to Sa Amerika yan. Nagbakasyon kami niyan. Ang saya niyo at ng pamilya mo sa mga picture. Ang galing. Alam mo kung mayaman lang kami, siguro araw-araw akong magpapapicture sa nanay ko at gumawa ng ganitong album. Ang mahal kaya magpapicture. Mahilig talaga si na mama tsaka si papa sa ganyan. Kailangan daw makunan yung mga masasayang alaala. Tama sila. Ang bait nga nila sa akin Napakaswerte mo, mahal. Naman. Mas lalong swerte ako kasi nandyan ka. Mahal. May ibibigay ako sa'yo. Ito talaga yung regalo ko para sa kaarawan mo Teka, kukunin ko lang sa drawer Sandali, ano yan? Ito, Ang dami mo lang nabibigay sa akin. mas espesyal to. Buksan mo. Kwintas? May perlas pa. Naku, ang mahal siguro nito. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo natitingnan ng presyo.
Basta, kinaya ko naman siyang bilhin para sa'yo eh. Liga, susuot ko sa'yo. Yan. Ang ganda ng leeg mo. Bagay talaga sa'yo tong kwintas. Salamat dito, mahal ah. Nagustuhan mo ba? Oo. Emong, salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Huwag ka na magpasalamat. Ginagawa ko to para sa mapapangasawa ko. Hasmin, pwede ba kitang mahalikan? Ha? Nagpapaalam na ako sa'yo kasi ayokong matakot ka sa akin. Pwede ba, mahal? Sige. Pwede mo akong halikan. Teka lang, mahal. Mahal, pwede naman natin gawin. Nasa tamang edad ka naman eh. Kaka-19 mo lang. Pangako aalalayan kita. Hindi kita sasaktan. Gagabayan kita at sisiguruhin kung hindi ka magsisisi at binigay mo ang tiwala mo sa akin. Wag, ayoko. Papapanagutan kita sakaling magbunga yung pagmamahalan natin. Alam mo naman na kaya kitang buhayin, di ba? Ikaw at ang magiging anak natin. Pero Emong, Kahit nga pati ang nanay mo, kaya ko rin bigyan ng maaluwang buhay. kaya lang... Di mo ba ako mahal? Bakit? Kulang pa ba ako sa'yo? Hindi pa ba sapat ang mga nagawa ko para malaman at maintindihan mo ang sinseridad ko sa'yo? Hindi pa ako handa, Emong. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Kung kasal lang ang kondisyon mo, ibibigay ko. Kahit nga bukas na bukas din, pwede na tayo magpakasal. Sabihin mo lang. Masyado pa kasing maaga para gawin natin ang bagay na yun. Ilang buwan pa lang tayo. Hindi pa natin lubusang nakikilala ang isa't isa. Hanggang kailan, mahal? Gustong gusto na kitang maangkin. Ano ka ba? Hindi na ako makapagtiis eh. Emong, wag! Tony, yun na nga ang araw na siyang bumago sa aking buhay. Katatapos lang ng aking kaarawan noon at hindi ko inasahan na yun ang magiging regalo sa akin ni Emong. Isang regalo na hindi ko gusto. At kung maaari lang, hindi na sana nangyari pa. Sa pilitang inangkin ni Emong ang aking katawan. Gusto ko sanang sabihin na pinagsamantalahan niya ako. Dahil yun naman talaga ang nangyari. Pero pinagdudahan ko ang aking sarili ng mga panahon na yun. Nagpumiglas ako kay Emong. Ilang beses akong nagmakaawa sa kanya na huwag ituloy ang kanyang ginagawa. Pero sa sobrang tindi ng emosyon ko, tila nawalan ako ng lakas. Dumating sa puntong nanghina ang aking katawan at nablangko na ang aking utak. Hinayaan ko na lang na gawin ni Emong ang gusto niya. Tony, matapos magawa ni Emong ang bagay na gusto niya, sinabihan niya ako na pananagutan niya ako kung mabubuntis ako. Bilang magkasintahan at nasa tamang edad, normal lang daw ang nangyari sa amin, lalo na't sumama naman ako sa kwarto niya. Takot na takot ako noong mga panahon na yun. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kaya nanahimik na lang ako. Hindi ako nagsumbong kahit kanino, lalo na sa nanay ko. Naniwala kasi ako noon na ako ang nagkamali. Nobyo ko si Emong at kusa akong sumama sa kanya. Kaya kung meron mang dapat sisihin, walang iba kundi ang aking sarili. Tony, sa mga sumunod na araw ay naulit pa ang paggamit sa akin ni Emong. Paggamit ang tawag ko doon dahil hindi naman ako sumisiping sa kanya.
labag sa loob ko ang nangyayari sa amin. Katunayan, pumipiglas pa rin ako at umiiyak. Nakikiusap na itigil na ni Emong ang lahat, pero hindi niya alintanang nararamdaman ko. Paulit-ulit lang niyang sinasambit na mahal niya ako at siya raw ang bahala sa akin. Mula din noon, mas naging galante pa si Emong sa amin. Mas dumalas ang pagbibigay niya ng mga regalo sa akin at kay nanay. Kumbaga, yun siguro ang pampalubag loob niya sa ginagawa niya sa akin. Doon na nga nagbago hindi lamang ang aking buhay, kundi pati na ang aking pagkatao. Hindi ko na maintindihan ang aking sarili. Nawala ang pagiging matapang ko. Napalitan na ito ng takot. Takot kay Emong, takot sa panghuhusga ng mga tao, at higit sa lahat, takot na masaktan ng nanay ko. Kapag nalaman ni nanay na nakuha na ako ni Emong, tiyak na madidismaya siya at mawawala na ng tiwala sa akin. Bukod doon, madadamay din si nanay sa panghuhusga ng mga tao kung sakaling magbunga ang ginagawa sa akin ni Emong. At sa sobrang lutang ng aking pag-iisip, ay mas naging madali para kay Emong na manipulahin ako. Naging sunod-sunuran ako sa kanya. Pinilit kong paniwalaan ang pangungumbinsi niya sa akin na mga ginagawa niya sa akin ay normal lang sa isang magkarelasyon. Na nararapat lamang ito dahil nagmamahalan kami. Alam mo, may nabili akong lupa malapit sa dagat eh. Gusto ko magpakasal na tayo para doon na tayo titira. Sasabihin ko na sa mga magulang ko ang plano. Pwede tayo magpakasal sa susunod na buwan. Ano? Anong sabi mo? Kasal? Sino magpapakasal? Ako at ikaw? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, Emong? Sandali, ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na ba? Wala akong ibang lalaki. Eh bakit ayaw mong pakasalan kita? Di ba mahal mo ako? Ayoko na. Natatakot na ako sa'yo. Tigilan mo nga yan, Hasmin. Pananagutan naman kita kung sakaling mabuntis ka eh. Kaya kitang buhayin. Kaya kong buhayin na magiging anak natin. Kaya ba ginagawa mo lang kung anong gusto mong gawin sa akin dahil kaya mo akong buhayin? Tumahimik ka nga. Bitiwan mo ko, nasasaktan ako, Emong. Ang ayaw ko yung pinagsasabihan ako. Emong! Maawa ka naman, Emong! Tama na. Hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, pakakasalan kita. Ginamit mo ang katawan ko kahit ayaw ko. O bakit? Pumupunta ka pa rin naman ah. Kasi tinatakot mo ako na sabihin sa lahat na malandi ako, na pumayag ako sa gusto mo. Pwede ba huwag ka sumigaw? Basta, pananagutan kita. Tigilan mo na nga yung pag-iyak mo. Bakit ka ba ganyan? Bakit ang sama-sama mo? Demonyo ka? Naging demonyo ka na? Ayoko na. Ayokong sumama sa isang demonyong katulad mo. Huwag mo akong inisin, Hasmin ah. Mabuti ka nga, pinapangakuan ko ng kasal kung mabubuntis ka eh. Marami nag-ahabol na babae sa akin. Ha? Kung tutusin, pwede na nga kitang iwan. Mong, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Sa ayaw at sa gusto mo, kung ano ang sasabihin ko, gagawin mo. Wala nang lalaki magkakagusto sa'yo kasi nakuha na kita. Nagamit na kita ng ilang ulit. Tingnan mo nga yung nanay mo. Hanggang ngayon, pangit pa rin ang reputasyon niya na kaya siya nabuntis at iniwan ng tatay mo kasi malandi siya. Hasmin, ano nangyari sa'yo? Anak, bakit ka umiiyak? Walang iya ka talaga, Emong. Ang sama-sama mo. Hasmin, anak! Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Buksan mo to!
Buksan mo ako! Nay! Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Gusto po akong pakasalan ni Emong. Ha? Sabi niya magpakasal na raw po kami. Pero bakit parang hindi ka masaya? Bakit parang isang malaking dagok yung balita mo? Nay, ayokong makasal kay Emong. Ayoko na siyang makasama. Teka nga, Hasmin, ano bang sinasabi mo? Hindi mo na ba mahal si Emong? O may ginawa ba siyang masama sa'yo? Anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin mo ang lahat sa akin. Ilang beses na pong may nangyari sa amin. Ilang beses niya na akong puwersahang ginalaw. Ano? Paanong ginalaw? Anong ibig mong sabihin? Nay, sinabi ko sa kanya na ayoko pero pinilit niya po ko eh. Akala ko kilala ko na siya. Akala ko ang bait-bait niya pero demonyo siya, Nay. Demonyo si Emong. Duming-dumi na ako sa sarili ko, Nay. Binaboy niya ako, Nay. Naghiya siya! Nay. Anak, wala kang kasalanan, ha? Wala. Halika rito. Hindi ako makapaniwala. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko akalain na yung kasintahan mo na pinaniniwalaan kong maayos siya isa palang demonyo. Ano yung mga bigay niya? Suhol para gawin yung kayupang to? Nay, ayoko pong sumama sa kanya. Ayoko sa demonyong yon. Ayoko. Mag-alala na. Nandito na si nanay. Wala nang mangyayaring masama sa iyo. Protektahan kita, anak. Tahan na, anak. Tony, gusto kong maduwal nang sabihin sa akin ni Emong ang tungkol sa pagpapakasal namin. Ang kapal na mukha niya. Kung para sa iba ay biyaya ang maaya ng kasal, pues para sa akin nagmistula itong sumpa. Lalo na kung ang mapapangasawa ko ay isang demonyo. Akala yata ni Emong mabubura ng kasal ang kahayupang ginagawa niya sa akin. Oo, mahina ako at walang kalaban-laban. Pero hindi pa naman ako baliw para itali ang sarili ko sa isang masamang tao. Pero salamat na lang din sa mga pag-aya sa akin ni Emong ng kasal. Dahil doon na namulat ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng maging sunod-sunuran na lamang. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko ng makaalis sa sitwasyon ko. Dahil kung hindi, ay habang buhay na akong magdurusa. Tony, gusto ni nanay na isuplong sa pulis si Emong. Handang-handa na siyang sumugod sa himpilan. Pero ako na ang nagmakaawa kay nanay na tumakas na lang kami sa halip na kalabanin pa si Emong at ang pamilya nito. Wala kaming pera. Wala kaming impluwensya. Alam kong kapag hinabla namin si Emong ay wala rin mangyayari. Sinong maniniwala? Anong ebidensya ang ipapakita ko? Magkarelasyon kami ni Emong at mas maganda ang kanilang reputasyon kesa sa amin. At aminin na natin, Tony, lamang sa hustisya ang mga taong may pera at impluwensya. Kaya kaming mga salat sa buhay ay mas pinipili na lang umatras at tumakas. Ang mahalaga lang naman sa akin ay matigil na ang paghihirap ko. Maparusahan man si Emong o hindi. Wala ka na bang nakalimutang gamit, anak? Wala na po, nailagay ko na po lahat sa bag, Nay. Hasmin, makinig ka, ha?
Kapag nasa Maynila na tayo, alam kong mahirap. Pero sana makalimutan natin ang lahat at makapagsimula tayo ng panibago. Nay, Tahan na. Nay, saan po ba tayo sa Maynila pupunta? Basta, itong nasa address sa sulat ni Chiang Ising. Dito tayo. Halika na. Huwag tayong maingay. Baka may tao pa sa paligid at mapansin tayo. Huwag nang magkakandado ng pinto, ha? Tayo na, para maabutan natin yung unang biyahe ng bus. Jasmine, saan kayo eh? Ba't ang laki ng bitbit niyong bag? Eh, saan ba punta niyo? Lolo Ambo, ihahatid namin tong pinatahe sa kabilang barangay ho. Oh, gantong oras. Opo, Lolo. Gagamitin na po kasi ito mamaya eh. Alam mo naman, may liga. Uniforme po ng mga manlalaro tong tinahi namin ni Nanay. Oo nga eh. Malapit na palang pista doon, ano? Pasensya na ho, ah. Kailangan na naming umalis. Tayo na, anak. Nay, mukhang naliligaw na po tayo. Tama ba talaga tong address na binigay ni Chiang Ising? Yan ang binigay niya sa akin eh. Naku, Nay, paano na po to? Ayun, tanungin natin yung nakatayong lalaki dun sa kanto. Dali. Kuya, pwede hong magtanong? Ano po yun? Alam niyo po ba yung address na nakasulat dito? Sumakay kasi kami ng jeep tsaka ng bus galing pier. Sabi nung konduktor, dito raw kami bumaba. Malayo pa po ito eh. Talaga po? Bali mga 2 jeep pa po yung kailangan yung sakyan. Dapat doon kayo binaba ng chopper sa susunod na babaan eh. Pero may jeep naman po kayong masasakyan dyan. Yun o, yung naghihintay na jeep na yun. Tapos pakita nyo lang po itong address na ito para alam nyo po kung saan kayo bababa. Ay, sige ho, sige ho. Maraming salamat ho, ah. Yasmin, Po. halika na. Doon na tayo. Sige po. Ay, Manong, salamat po Okay. Nako, buti kahit nagkandaligaw-ligaw kayo nakarating pa rin kayo dito sa bahay. Ay kaya lang, hindi ako nakapaghanda. Hindi ko naman alam na ngayon na pala kayo darating. Mabuti nga, may tumulong naman sa amin para hindi kami tuluyang maligaw. Ay, ang laki na ni Jasmine, oh. Ay, halik kayo. Ilagay niyo muna dyan ang mga bag niyo. May isang kwarto dito na pwede para sa inyong mag-ina. Ang ganda nitong bahay niyo, ha? Ay, salamat. Ay, gusto niyo ng mainit na kape? Ay, sandali, pagtitimpla ko kayo ng kape. Ayos ka lang ba, Jasmine? Nay. Anak, magpakatatag ka, ha? Ang importante, malayo na tayo sa kanya. Hindi ka na niya malalapitan pa. Nay, salamat po sa lahat. Marami pong salamat. Magsisimula tayo ng panibagong buhay dito sa Maynila, anak. Dapat ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo para sa ganun maging mabuti ang kinabukasan mo. Wag na wag mong sasabihin pa sa iba yung nangyari, anak, ha? Magsimula tayo sa umpisa. Opo, Nay. Alam ko, napakahirap nito para sa iyo. Pero kailangan nating kalimutan ang lahat. Nay.
Tawad, anak. Ito lang ang kaya ni nanay para protektahan ka. Patawad, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magiging maayos din ang buhay mo, ha? Magiging maayos din ang buhay natin. Gagawin ko ang lahat para makausad ka. Para makalimutan mo ang mga masalimuot na nangyari sa'yo. At sa pagkakataong ito, hindi ka matutulad sa akin na habang buhay na may pasanin. Tony, sa Maynila na nga namin ipinagpatuloy ni nanay ang aming buhay. Palipat-lipat kami ng tirahan para hindi na talaga kami matunton ni Emong o ng kahit sinong kakilala namin. At salamat dahil hindi ko na nga nakita pang muli si Emong. Pero aaminin ko, sa paglipas ng mga dekada, kahit papaano naman ay naghilom na ang sugat sa aking puso't isipan. Pero naroon pa rin ang mga alaala. Hinding-hindi ko na ito malilimutan pa. Ang tanging magagawa ko na lang ay protektahan ang kasalukuyan. At yun ay ang aking pamilya. Meron akong asawa at 3 anak. Alam ng asawa ko ang nangyari sa akin noon at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng isang lalaking malayong malayo kay Emong. Ang asawa ko ang tumulong sa akin na maghilom. Minahal at tinanggap niya ang lahat sa akin. Siya ang pambawi mula sa masaklap kong nakaraan. At nangako kami na hinding-hindi mararanasan ng mga anak namin ang mga masasamang bagay na naranasan namin ng aking ina. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Hasmin. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.